So 365 days ago, I recall, napapag-usapan namin ni PRRD yung arrest warrant niya sa ICC. At sa gabing ng March 10, bago kami lumipad pabalik sa Pilipinas, pinag-usapan uli namin yon. And brief namin siya sa information, sa mga possible consequences. And we made a lot of mga suggestion, no, para maiwasan sana. Pero at the end of all the discussions, nag-decide siya, sabi niya, tuloy tayo, harapin ko yan. I was convinced na si PRRD was convinced that the law sa Pilipinas would prevail, would be followed with yung procedure, no? Na he will be protected by our laws, hindi yung order lang ng ICC. Unfortunately, iba ang ginawa ng BBM administration. Ligasiya ng tapang at malasakit ng isang Rodrigo Duterte, a reaction from General Alex Paul Monteagudo, dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency at Executive Committee ng NTF-ELCAC during the time of Tatay Digong. Magandang hapon sa inyong lahat. Pinakilala na ako, no? Dating Director General ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Andito ako para ipakita ang aking personal na suporta sa ating adhikain, ating ginagawa ngayon. Alam nyo, March 10, ngayon, 365 days ago, kasama ko si PRRD sa Hong Kong. At doon kami nag-spend ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Hindi ako kasama sa kanyang pamilya, but andun ako dahil merong kita si PRRD, si President Duterte, sa mga OFW sa Hong Kong. During the campaign in 2016, I was with PRRD sa security group niya. And so, even after hindi na siya presidente, we still provided him support. At ako, personally, volunteered to go with him sa Hong Kong para maiayos ang security doon sa affair sa Hong Kong. So 365 days ago, I recall, napapag-usapan namin ni PRRD yung arrest warrant niya sa ICC. At sa gabing ng March 10, bago kami lumipad pabalik sa Pilipinas, pinag-usapan uli namin yon. And brief namin siya sa information, sa mga possible consequences. And we made a lot of mga suggestion, no, para maiwasan sana. Pero at the end of all the discussions, nag-decide siya, sabi niya, tuloy tayo, harapin ko yan. And yun na nga, lumipad kami on the 11th, madaling araw. And I recall sitting with him sa airport check-in. Sabi ko sa kanya, Sir, minsan tawagin ko siyang mayor eh. No? Mayor, gusto yan eh. Sabi ko sa kanya, malapit ng birthday mo eh. Mag-80 years old ka na, sir. Napaka-blessed mo na. Sabi ko sa kanya. Sabi niya,
Alex, totoo yan. I cannot ask anything more. Okay na ako, sabi niya. Whatever happens. At any rate, nangyari na yung nangyari. No? Kasi nag-decide siya sa pagkaintindi ko during our discussions. May lawyer kaming kasama, si Attorney Mejaldea sa Hong Kong. So, may binigay na instructions. I was convinced na si PRRD was convinced that the law sa Pilipinas would prevail, would be followed with yung procedure, no? Na he will be protected by our laws, hindi yung order lang ng ICC. Unfortunately, iba ang ginawa ng BBM administration at yung paglipad sa kanya on that same day ng 11th of March, hindi namin talaga yon nakita. Kasi secret yung kanilang preparation. But ito lang ang matandaan ko kay PRRD. Binanggit ito ni Ka Eric na sa NTF-ELCAC, he was really fully committed and he led the task force para tapusin ang problema ng CPP, NPA, NDF na nasa mahigit 50 taon na. So committed siya doon. Kaya naging successful. Si PRRD, pag committed siya at binigay niya yung kanyang salita, ay talagang gagawin niya. So ginawa niya yon. At ganun din sa kanyang mga desisyon. Nung sinabi niyang umuwi na tayo, sabi niya, and I will face it, umuwi siya. Kaya lang, grabe ang pagtrato sa kanya ng administration ni BBM. And ayokong humaba na masyado ang aking pananalita. Ito lang matandaan ko talaga. The last, kasi ako ang huling, actually ako ang kasama niya, nahuli niya na nakaakyat doon sa eroplano. Ako lang nakaakyat pala. Dahil si Bingbong, si Sec Mejaldea, umakyat para sumama. Ako, nagsabi ako na sasama, hindi ako pinayagan. So, nagpaalam ako na umakyat. Kasi nung nandun pa kami sa base sa Air Force, may isang doon, nag-usap sila kinausap niya si Torre at sinabi niya, General Torre, pwede ba bago tayo lahat ng gagawin, mag-pray muna tayo? Sabi naman ni General Torre, yes sir. Marunong ka ba mag-pray? Sabi ni Presidente. Sabi niya, yes sir. Kasi bago kumain nga tayo. Kaso, iba naman ang ginawa ni Torre. Hindi siya nag-pray kung ano-ano na napunta sa usapan. Kaya nung bago umalis ang eroplano, naalala ko yon, nakiusap ako makaakyat sa eroplano. At sinabihan ko sa Presidente, mag-pray kami bago siya umalis. So nakapag-pray kami, pagkatapos kaming mag-pray, sinabi niya sa akin, don't worry, Alex, I'll be okay. Yun lang sinabi niya. Siya kasi, ang puso niya palaging hindi sa kanya. He doesn't care about what happens to him, but he always cares about other people. So, inassure niya na huwag kayong I'll be okay. Huwag kayong mag-alala. So, andito ako dahil ito nga, 1 year ago, he was our beloved President, si Rodrigo Roa Duterte, was really treated like a criminal kahit hindi pa siya convicted. No? Napakasama ng treatment sa kanya. Mabuti na lang,
Nakuna natin ng mga pictures and videos na document kung paano siya binastos ang administration na to. At ngayon, 1 year ago, ito yung isa sa mga bagay na gusto kong maalala natin na ito ang isa sa pinakamasamang ginawa ng administration na to sa kay PRRD. Dagdag lang ako, no? Nangyari kasi ito dahil talagang galing ako sa intelligence, ano? Palagi nilang kinikwento at pinifeed kay BBM na si PRRD ang maglo-launch ng kudeta, maglo-launch ng revolusyon at i-overthrow si PRRD. At kasama kami doon. Yun ang palagi niyang kwento. Despite the fact na ang totoo niyan, maraming pumupunta kay PRRD na kinakausap siya na siya ang mamuno ng isang coup, pero ayaw niya. Ayaw niya. Sabi niya, hindi maganda ang ganong paraan na magpalit ng leader. Let's give BBM a chance to prove himself. At the early stages pa lang yon. Unfortunately, may mga nangyari. Nagtayo ng Maharlika funds, convert na, binenta yung dollar na reserve natin, ginalaw ang pera ng bayan, at sabi niya hindi na siya pwedeng tumahimik. And worst of all, they started attacking Inday, VP Inday. At sabi niya, I remember that clearly, sabi niya, as a father, I have to protect my daughter and I have to do something. So, started speaking out against the administration's corruption. Siguro, plus yung mga additional information na disinformation na dinideceive yung si BBM, kung ano-ano mga kwento nila, meron pang assassination, may mga pangalan pa ng mga officers na kasama namin dati na salita ang gagawa ng assassination kay BBM, etc. Mga outrageous stories, no? Nagaling sa intelligence kuno nila. Si PRRD mismo ayaw. Sabi niya, ayaw ko kasi ang makikinabang ang anak ko kung matatanggal si BBM. So yun yung maalala ko. Talagang, ano siya, he still respected the president. But he was vocal kasi nga, abusado. At grabe ang pagnanakaw. At siguro, ginawa nila yung rason na talagang dapat man-neutralize siya, mawala. Kaya lang ngayon, lalo namang lumalakas ang mga supporters ni PRRD. At ako nandito para ipakita rin na nakikiisa ako sa inyong lahat, kaming mga taga-Davao, kasi taga-Davao ako, meeting din, ay nakikisa sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay.